sa atin. So far po, ano yung mga tulong na naibibigay na ho natin dyan po sa Pangasinan? Basically, ang tulong na pinapaabot natin doon ay because rescue operation pa nga ang focus, meron mga equipment, manpower, at meron tayong mga tulong din galing sa mga Amerikano in terms of yung mga mobility assets nila, pinagamit nila sa atin yung kanilang malalaking choppers, yung kanilang trucks, and some watercrafts. Ganon din po sa ating Army, Air Force at Navy, pinagamit po nila yung kanilang mga rubber boats, mga speedboats, at pati na rin yung mga personnel nila dahil po napakalawak po ng lugar diyan po sa Pangasinan at mga karating na lalawigan na kinakailangan mag-conduct tayo ng rescue operation. Dahil nga dito sa mga matinding pagbaha na naranasan natin nitong mga nakalipas na araw, may balak ba ang inyong departamento na bumili ng mga karagdagang rubber boats, jet skis, etc. na panggamit dyan sa mga rescue sa mga matitinding baha? Well, in terms of procuring additional equipment, ay very limited po yung capability ng NDCC dahil it is basically a coordinating body. So nagre-rely lang po tayo sa mga kapasidad ng mga member agency to procure more equipment. But just the same, meron po tayong plano na mag-procure ng 40 rubber boats immediately nang sa gayon ay makatulong po sa kinakaharap natin ngayon na rescue operation. Okay. Colonel, tuloy ang rescue operation ngayon, ano? Tuloy-tuloy po. At, Pero yung natutunan ba natin sa Metro Manila, medyo naging epektibo yung ating ginagawang trabaho ngayon sa Norte? well, marami po tayong natutunan dito sa experiences natin na kay Ondoy dito sa Metro Manila. Unang-una po, tumaas yung awareness ng ating mga kababayan, in general. Tumaas po yung kanilang kamalayan na meron talaga mga lugar na peligroso. Kagaya po ng mga nasa riverbanks, nasa mountain slopes, nasa low-lying area. Kaya po nung tayo yung nag-conduct ng evacuation bago dumating ang Typhoon Pepeng, ay naging madali po sa atin na magkumbinsi sa kanila lumikas. Dangan lamang, Igan, meron pa rin tayo mga kababayan na talagang sumugal pa rin na they opted to stay where they were at sinawing palad po na sila po yung nadaanan ng hindi magandang pangyayari. Okay. Colonel, maraming salamat po. Maraming salamat din. Mabuhay po kayo. Lieutenant Colonel Ernesto Torres po, tagapagsalita ng NDCC. At ngayon, Igan, punta naman natin si Marisol Abduraman na nasa Tuguegarao, Cagayan. Marisol, kamusta dyan? Marisol? Igan, Vicky, ninanamnam ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Cagayan ang ganda ng panahon. Dahil ayon nga sa kanila simula ng tumamang bagyong Pepeng nung nakaraang linggo, ngayon lang nila ulit naranasan ang ganitong panahon. Sa pag-iikot nga ng GMA News, balik